hirap. Ito na po yung pinakamalaking krisis na dinaanan ng Batalek 1. Nakita nyo ba yung before? Nakakalungkot yung tinamong pinsala ng ating pamahalaan. Pero sa ngayon, pag makikita nyo kung gaano kaganda ang ating munisipyo, meron tayong legislative building, pinahayos natin yung police station, at nagkaroon din tayo ng Pagcor village. So meron tayong 100 houses ready for occupancy. Ako ay bago lang dito, August lang ako dumating. So yung mga naririnig ko na lang, and marami mga damages na sa mga buildings, lalo na sa administrative office, yung administrative building na nadaanan siya ng fault line, kaya totally siya ay nabiyak. Tapos kaya lumipat dito, nagkameron ng yung pati yung mga pader niya na nasira. So unti-unti naman ay na-rehabilitate siya. Kaya parang pagdating ko dito, ayos na ulit yung school. Talagang ang kuryente talaga. So after, yung siguro sunod na sa ating mga basic commodities na kailangan, sunod ay kuryente, kasi paralyzed lahat ang gawain sa school pag walang kuryente. Lalo tigit ayun yung kaya magaling naman at madaling na-restore yung ang daloy ng kuryente dito sa ating Batalek. Lalo na nung face-to-face, so napakalaki ng naging role niya yung sa mga bata. Pagkaputok na ng bulkan, ang naging activity namin ay siyempre pinatay muna namin yung kuryente, pati yung sa mga household, para initially for the safety ng mga tao, para at least hindi agad sila makabalik sa lugar. Kasi ang iniiwasan namin, delikado pa. And then after that, after mga 1 week, habang nasa mga evacuation center yung mga tao, nag-restore na kami ng mga poste na natumba, mga poste na naputol, tsaka yung mga iba na mga linya na damage during sa Taal Volcano eruption. Yung iba na nalubog sa lawa ng mga poste, inilipat na rin namin sa daan. Three years after nung eruption, magkatulong yung LGU and Co-op. Okay na ulit ang ng Agoncillo. Balik na siya sa komersyo. Yung dahil nagkaroon ka na ng experiences, more or less, alam mo na kung how would you react. Meron ng kahit paano, meron ka ng protocol kung anong gagawin mo. Meron na kaming mga written procedures. Kaya naman po, maraming salamat po sa palagi niyong pagtulong at pagsama sa lahat ng electric cooperatives. Paggabay niyo po. Sa lahat din ng mga kapwa namin electric cooperatives, maraming salamat sa inyong lahat. Talagang kakaiba yung ang ating tungkulin at responsibilidad na naiatang sa atin. Napaka parang noble siya na tayo ang nandito sa Parplang area upang ating ilawan ng kaduluduluhan ng kanayunan. Nagpapasalamat nga po ako dahil sa kabila po ng lahat na dumating na unos, pagputok ng bulkan, pandemic. Maraming pong salamat. Papasalamat po kami. Sana po anuman ang mangyari at anuman po ang dumating pang pagsubok sa atin, sana po patuloy nating labanan at patuloy po tayong tumayo para sa mga member consumer.